Grabe mga ka-province, ang laki ng ubi na nahukay namin. Isinahog nga po pala namin yan sa bilo-bilo. Tara, samahan niyo po kaming magluto mga ka-province. Bago po pala namin hukayin yung ubi, nanguha po muna kami ni Papa nitong mga San Fernando. Bumunot din po kami ni Papa ng ilang pirasong kamoting kahoy o balinghoy kung tawagin dito sa amin. Pagkatapos po ay pumunta na kami din sa paghuhukayan ng ubi. Tuwang-tuwa na nga po ako dyan at feeling ko nga po ay malaking ubi ang mahuhukay namin. Bali 2 taon na po itong nakatanim dito at ngayong huhukayin na nga po namin ay super excited na nga po ako. Meron pa nga po sana kaming huhukayin na iba pang tanim ni Papa na ubi, kaya lang naunahan na nga daw po siya ng iba. Hindi nga daw po alam ni Papa kung sinong humukay at kumuha. Eto't hindi nga po ako nagkamali. Malaki nga talaga ang laman na ring ubi. Ay tingnan nyo naman po, para kaming may hawak na bata. Sa kalkulasyon po ni Papa ay nasa 15 kilo po ito. At grabe, tingnan nyo naman po kung gaano ka-violet ang kulay nung hatiin ni Papa. Nung magayat-gayat na nga po yan ay sinimulan ko na pong balatan. Tinulungan na nga rin po ako ni Titang magbalat na ring mga San Fernando at balinghoy. Bali ang mga lahok po pala na isasahog natin sa ating bilo-bilo ay itong ube, kamoteng kahoy, kamote, San Fernando, saging, binilog na malagkit na bigas, kaong at langka. Meron din po tayong niyadyad na kamoteng kahoy na binilog-bilog. At ang kahuli-hulihang sahog na aming inintindi ay ito pong langka. Hindi ko nga lang po alam kung may matitira pa. At ito nga po lahat ng mga sahog na gagamitin natin sa ating bilo-bilo. At dahil inabot na nga po kami ng tanghali sa pagpiprepare, ay kumain na po muna kami ng tanghalian. At pagkatapos po ay nagpahindag-hindag laang ng kaunti, tas ay tinuloy na nga po namin ang pagluluto nitong bilo-bilo. Naggata na nga po itong si Mama at si Tita. Sabi ko nga po kay Mama ay magpalit man laang ng damit, kakoy baka may masira pa dyan sa suot niya. Inabot na nga po kami ng ulan, kaya dito na si Papa sa loob ng kubo nagparikit ng apoy. At eto nga't magsisimula na po tayong magluto. Ayan, naglagay na po tayo ng tubig sa kanitong brown sugar. Hinalo-halo hanggang sa matunaw na nga po ng maigi ang asukal. Pagkatapos ay inilagay na po natin itong maliliit na sago. Isinunod na rin po natin itong saging na saba. Maya-maya ay ito naman pong San Fernando. Maya-maya ay ito namang ubi. Maya-maya ay ito namang langka. Puros maya-maya. Inilagay na rin po namin itong kwek-kwek sa fishball. Charot. Yan po ay niyadyad na kamoting kahoy na bilog-bilog. Nilagyan lang po namin ng food color kaya naging dilaw yung isa, nagmukha tuloy kwek-kwek. Ito naman po yung malagkit na bigas na binilog-bilog. Isa-isa na nga po namin binabalibag sa kawa. Binalibag. Grabe, tingnan nyo naman po yung kulay, nakakatakam na agad. Napakaganda talaga ng ubi na nahukay namin. Inilagay na rin po namin itong kamoting kahoy o balinghoy. Ayan, at hinalo-halo po muna ni Papa. Grabe, mukha talagang kwek-kwek yung bilog na kulay dilaw. At ngayon naman po ay nilagay na namin yung gata habang hinahalo kay ubi ng Manong Pidoy aring bilo-bilo. Ay muntik na nga pong maging kalamay sa lakas ng paghalo. Ipinahuli na nga po naming ilagay aring kamote at madali laang naman po yung lumambot at muntik pa nga makalimutan itong kaong. At maya-maya po ay ito na ang itsura ng ating bilo-bilo na may kwek-kwek. Luto na nga po yan at pwedeng-pwede nang ihain. Ay tingnan nyo naman po mga ka-province. Ay tingin pa lang talaga ay alam na alam mo ng super yummy talaga yarn. Wow! Salamat sa Diyos sa biyaya sa araw-araw. Eto at tinakal na nga po natin at nang makakain na. At hindi na nga po kami nagpatumpik-tumpik pa at nilantakan na nga po namin kahit sobrang init pa nga. Talaga namang worth it ang pagod dahil napakasarap nga nitong ating bilo-bilo na nag-uubi-ubi ang kulay. Yun nga lang, last na nga po ang ubi na nahukay namin. Kailangan pa ulit maghintay ng taon bago makahukay ulit. Siya hanggang dito na lang po mga ka-province. Salamat sa panonood!